Magandang hapon mga mag-aaral. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin ng pangungunahan ni Sorosa. Amen! Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating ersesyo upang magpupaw ang inyong mga diwa at natutulog na mga damdamin. Ang gagawin niyo lamang ay sundan ang bawat galaw na inyong makikita sa telebisyon. Handa na ba? Chania, Joanne, Lindom, game. Lindom, game. Game start. Okay, na-ersesyo ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago kayo umupo, ay nais kong ayusin niyo ang mga hanay na inyong upuan at pakipulot na rin ng mga basura na inyong makikita sa ilalim nito. Tapos na ba? Kung gayon, maaari na kayong umupo. Meron pang lipat sa araw na ito, class? Kung gayon, binibining kalihim, pakisulat at pakibigay niyo lang sa akin pagkatapos ng ating klase. Ngayon, class, sino sa inyo ang nakakaalala ng ating topiko ng nakarang araw? Yes, binibining katubis? Tama! Ngayon, ay pupunta naman tayo sa panibagong paksang ating tatalakayin. Ngunit bago ang lahat, meron ako ditong gulong-gulong letra at nais ko itong ayusin ko ito. Sino sa inyo ang maaaring sumagot? Sige, binibining Lindayaw. Tama! Ang inyong sagot ay ang tanyag at panulat. Dahil ang topiko ating tatalakayin ngayong araw ay ang mga tanyag na manunulat sa panitikan. Mga tanyag na manunulat sa panitikan. Ang unang manunulat ay si Jose Perez P. Rizal. Sinong nais bumasa? Sige, Gatubis. Maraming salamat. Pinipiling Michelin, sa iyong palagay, ano ang maibigay mo na opinyon base sa binasa ni Binibining Katubis? Magaling, maraming salamat. Ang akda ng si Rizal ay may malalim na kahalagahan sa kasaysayan ng Pilipinas sa paghubog ng kamalayang makabayan at nagbibigay ito ng aral na nagbibigay ng pagmamahal sa bayan, paglaban sa hindi makatarungang sistema at pagmamahal sa edukasyon. Ang pangalawang manunulat, class, ay si Francisco Balagtas. Sino ba nais bumasa? Yes, Milon. Maraming salamat. At dahil natutulog si Enoferio, base sa binasa ni Milon, ano ang opinyon mo rito? Tama, maraming salamat. Ang akda ni Francisco Balagtas ng Florante at Laura ay isang pula na nagbibigay aral sa pagpapalawak ng pag-uunawa ng mga Pilipino sa mga isyong panlipunan, moralidad at pati na rin sa pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at kultura. Pangatlo ay si Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina, class, ay isang Pilipino manunulat at mamamahayag, leader ng kilusang reforma sa panahon ng kolonyalismo Kastila. Ang kanyang salaysay ay tumatalakay sa mga isyu ng mga reforma, kalayaan at karapatan ng Pilipino laban sa mga mapang-abusong Kastila at nagsisilbi itong inspirasyon sa mga Pilipino upang magkaisa at labanan ang hindi makatarungang pamamahala ng Kastila. At ang kanyang akda, class, ay ang La Solidaridad. At ang panghuling, class, ay si Jose Palma. Ang kanyang akda ay Pilipinas. Sino nais bumasa? Sige, Muan. Maraming salamat. Base sa binasa ni Binibining Muan, ano sa palagay mo, Lana, ang iyong magbibigay na opinyon base sa kanyang binasa? Magaling, maraming salamat. Ang akda ni Jose Palma, class, ang kanyang tanyag na akda na Pilipinas ay naging inspirasyon ni Julian Felipe na lumikha ng isang musikang
pambansang awit ng Pilipinas. Ang Pilipinas na akda ni Jose Palma class ay naglalaman ng pagmamahal sa bayan at nagpapakita ito ng malalim na nasyonalismo. Naintindihan lang ba, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ay papakatin ko kayo sa 2-4 na pangkat at ang gagawin nyo lang ay ipakita kung ano ang ngayon, class, ay papakatin ko kayo sa upang mas masukat ang inyong mga kaalaman, papakatin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang pangalawang una, pangalawa, pangatlo, at ang pang-4. Ang gagawin nyo lang, class, ay ipakita sa klase kung ano ang kontribusyon ng kanyang manunulat sa pagbibigay buhay sa politikan. Ang bawat pangkat ay pipili ng kanyang manunulat sa politikan at siguraduhan na hindi magkakapareho ang inyong napiling manunulat. Naintindihan lang ba, class? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto sa paghanda at 5 minuto sa pagre-representa. At bibigyan ko kayo ng grado base sa pamantayan nito. Nilalaman, 40 puntos, pagkamalikhain, 30 puntos, at pagkakaisa, 30 puntos, at ang kabuuan ito ay 100 puntos. Okay. Tapos na bang lahat? Ngayon, magsiyok muna. Tunghayan natin ang unang grupo. Magaling. Bigyan natin sila ng Rockamay Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, go, go! Okay. Ngayon, ay tunghayan naman natin ang pangalawang pangkat. Magaling. Ngayon, bigyan natin sila ng Darna Club. Alam niyo ba yung class? Ganito lang yung gawin. 3 paklak, 3 paladyak, at Darna. Okay, simulan na natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Darna! Okay. Ngayon, class, tunghayan natin ang pangatlong pangkat. Magaling. Ngayon, bigyan natin sila ng Good Job Club. Okay, simulan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Okay. Ngayon naman, ang panghuling pangkat naman, class, tunghayan natin ang kanilang presentasyon. Magaling! Napakahusay! Ngayon, class, bigyan natin sila ng Aring Junisha Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. Napakahusay na inyong mga presentasyon, class. Ako'y natutuwa sapagkat alam na alam nyo talaga ang inyong mga ginagawa. Nice nyo bang malaman ang inyong mga puntos na nakuha? Okay. Ang unang grupo ay nakakuha ng 95 na puntos. Pampakan natin sila. Ang pangalawa naman ay nakakuha ng 90 puntos. At ang pangatlo ay nakakuha ng 98 puntos. At ang pang-apat ay nakakuha ng kabuuan ay 100 puntos. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Okay, class. Ngayon, okay, sa unang katanungan, paano mo mapapahalagahan ang panitikan at mapapanatili ito sa ang panitikan sa ating Pilipinas? Sige, Sorosa. Magaling, maraming salamat. Ang pangalawang tanong ay, sino-sino ang mga tanyag na manunulat sa Pilipinas sa panahon ng Kastila? Tama! Magaling, class! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pasabit. Guys, kung kumuha kayo ng buong papel at sagutan nyo ang bawat tanong na nasa loob napaloob sa telebisyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para dito. Tapos na ba? Kung ganon, ipasa ang inyong mga papel sa gitna at
Narito ang inyong takdang aralin. Tapos na ba? Kung gayon, ninanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa